Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga pala si Alfred Janbel A. Balansag at sa videong ito, i-discuss ko ang ilan sa mga topic sa C++ program. At simulan na natin guys. Ang unang topic natin ngayon ay ang struct. Ang struct ay ginagamit para pagsama-samahin ang magkakaibang uri ng data sa isang entity. Para siyang form o profile ng isang tao. Imbes na hiwa-hiwalay mong i-declare yung pangalan, edad at height niya, pagsasamahin mo sila sa isang struct. Kailan ginagamit ito? Ginagamit ito kapag may magkakaugnay na data. Halimbawa, gusto mong gumawa ng sistema ng estudyante. Isang struct student ng may name, ID at grade niya. Bakit ito mahalaga? Kasi organize yung code mo, hindi kalat ang data at mas madaling i-manage ito. Yun lang guys. Sa source code na ito, gumawa tayo ng struct person na may tatlong properties, which is yung name, age at height. Nag-declare tayo ng variable na p1 tapos binigyan natin ng values, which is yung Alfred, yung ganito niya, yung name Alfred, age 18, height equals to 5.8. Kapag pinatakbo natin ito, ipapakita niya ang lahat ng information ni p1. Run natin to. Ito, success. Kung gusto nyo ng example P1, gusto nyo pang dalawa. Gawin ulit natin to. Pero hindi na P1, kundi P2. I-change na natin yan ng yung mga 1 ng 2. 2. Tapos lagyan natin ng ibahin natin yung variable niya. For example, Allen. Yung height niya is ganyan. I-count natin to. Same nito. Copy paste lang natin to para madali. Same lang din, no? Papalit lang natin to ng 2. Run natin. Ito lumabas na. Wait, lagay tayo ng isa pang endline para mas malinis, para mabasa na maayos ito. Ganito lang yung struct guys, madali lang. Sunod naman ay ang enum. Ang enum ay ginagamit kung meron kang listahan ng mga fixed na values. Isipin mo na lang na ito ay parang menu sa kalendarya. May mga option ka, Monday, Tuesday, Wednesday at iba pa. Automatic na nag-a-assign ng number ang C++ sa bawat isa. Sa source code na to, gumawa tayo ng enum na tinawag nating day. Ano ang enum? It's short for enumeration. Isa siyang special na data type na naglalaman ng listahan ng constants. Example, araw ng linggo ang listahan natin. Sa likod ng enum, ang C++ ay automatic na nag-a-assign ng integer values sa bawat option. For example, itong Monday, kapag programming, nagsa-start talaga ng 0, hindi sa 1. Itong Monday, may integer value siya na 0. Itong Tuesday naman, merong 1. Itong Wednesday, merong 2. So on.
para kang gumagawa ng label para sa mga numbers. Pero mas meaningful basahin ang Wednesday kaysa 2, di ba? Kaya next is gumawa tayo ng variable na today. Ito. Ang data type niya ay day. Meaning, pwede lang siya magkaroon ng isa sa mga values sa enum na day. For example, Monday, Tuesday, Wednesday, and etc. Sinet natin ang today sa Wednesday. Ibig sabihin nito, today holds the value 2 sa likod ng since. So, nag-check tayo kung ang today ay katumbas ng Wednesday. Kaya tandaan, today ay may value na Wednesday na 2. So, essentially, tinatanong natin na 2 ba yung value ng today. Kung true ang condition, magpiprint ito ng mensahe na today is Wednesday. Kung hindi naman Wednesday, ito ang ipapakita. Today is not Wednesday. So, ayun lang guys about sa enumeration. So, ito sa if, depende lang to kung gagamit ka nito. Kasi sa akin, gumamit ako nito. Depende lang yan sa'yo. Next is reference sa C++. Ang reference ay parang palayaw o alias ng isang existing na variable. Iisa lang ang memory location nila kaya pag binago mo ang reference, nababago din yung original. Sa source code na to, gumawa tayo ng variable na number. Ang value niya ay 42. At nakalagay ito sa isang memory location, sabihin natin sa 0x1234. Ang ref ay reference ni number, meaning pareho sila ng address sa memory. At ang sign na end dito ay hindi tulad ng address operator. Sa context na ito, gumagawa tayo ng alias, hindi ng pointer. At dito naman sa count, magpiprint ito ng 42. At ito din, magpiprint din ito ng 42. Kasi, si ref ay alias ni number. Then itong ref na may value na 100, binabago natin ang value ni ref to 100. Dahil iisa sila ng address, nabago rin ang value ni number. At ito, magka-count ito ng 100 kasi yung binago mo kay ref ay naaapektuhan si number. At ito lang guys about sa reference. Ngayon naman, pag-usapan natin ang memory address. Lahat ng variable na ginagawa mo sa C++ ay merong address sa computer memory. Ito yung parang address ng bahay kung nasaan sila nakalagay. So sa source code na to, gumawa tayo ng A na may value na 42. Nasa isang memory address siya. Sabihin natin 0xabcdef. Ang end A ay nangangahulugan na address ni A. Ipiprint nito kung saan sa memory ang location ni A. Kaya irara natin to guys, itong source code na to. At ito ang kanyang memory address. Kung sa real life example pa guys, isipin mong naghanap ka ng bahay gamit ang address. Hindi mo alam kung sino ang nakatira, pero alam mo kung saan sila nakapesto. Ang NA ay nangangahulugan ng address, hindi ng value. Kaya ito lang guys about sa memory address.
Ang susunod ay pointers. Napaka-powerful ng pointers sa C++ kasi nagbibigay ito ng direct access sa memory address ng isang variable. Kung variable ang data mismo, ang pointer ay naglalaman ng address kung saan mo mahahanap yung data. Sa source code na to, gumawa tayo ng variable num na may value na 10. Nakalagay ito sa isang specific memory address, halimbawa 0x1234. Then, gumawa tayo ng pointer variable na ptr. Ang type niya ay int asterisk. Ibig sabihin na pointer sa isang integer. Nilagyan natin siya ng endnum, then kinukuha natin yung address ni num at ini-store sa ptr. Then, ang ptr ay hindi naglalaman ng address. Naglalaman siya ng address kung saan mo makikita ang num. Halimbawa, ang ptr may value nga na or equals to 0x1234. At itong count na value ni num ay magpiprint ito ng number 10. Then sa pangalawa naman ay magpiprint ito ng address ni num, halimbawa 0x1234. Then sa pangatlo ay magpiprint din ito ng 0x1234 kasi yan ang laman ng ptr. Then ang asterisk ptr, ito ang differencing operator. Ibig sabihin, kukunin niya ang value na nasa address na tinuturo ng ptr. Sa kaso ito, lalabas ito ng number 10. Kung sa real life example pa ito guys, isipin mong meron kang mapa or isa itong pointer. At sa mapa may address na bahay which is yung 0x1234. Kapag pumunta ka sa address na yon at kumatok ka, ang sasalubong sa iyo ay si num at may lamang number 10. At i-run natin tong code guys. At ito yung lalabas. At ito lang yung about sa pointer. Next naman ay pag-uusapan natin ang differencing. Ang differencing, ito ay ang pag-process ng pag-access sa value na tinuturo ng isang pointer. So, sa source code na to, may variable tayo na may initial value na 50. Gumawa tayo ng pointer or ptr at tinuturo niya ang address ni value, which is ito. Ang asterisk ptr or dereferencing operator, pinapakita nito ang laman ng address na tinuturo ni ptr, kaya ang 50 ang lumalabas. Dito naman sa asterisk ptr na may value na 100, dahil dereference na si ptr, parang sinasabi mo na palitan ang laman ng address na tinuturo mo ng 100. Kaya kahit si value mismo ay hindi mo directly binago kasi nabago siya dahil sa pointer. Then dito naman sa count, magpiprint ng 100 kasi nabago na ni asterisk ptr. Then run natin to. Then ito siya. Dito 50 pa siya. Pero pagdating dito 100 na kasi nabago na siya ni ptr. Asterisk ptr I mean. So next naman ay modifying pointers. So pointers can not only point to one variable. Pwede rin natin silang i-update para ituro ang iba pang variable. Sa source code na to, may dalawa tayong variables na may kanya-kanyang value at memory address, which is yung int a na may value na a na 5, I mean int b na may value na 10. Then, ang pointer ay unang nakatutok kay a. Then, binago natin yung tinuturo ni ptr or pointer
Then ngayon nakatutok na siya kay B. Hindi na bago ang value ni A o B pero binago natin ang pointer mismo. Then i-run natin to. Then there we go. Kasi dito sa count nakatutok pa kasi siya sa A, which is yung A na may value na 5. Then binago natin yung pagtutok sa PTR or pointer sa B na may value na number 10. Kaya pag dating dito, meron na siyang value na 10. So yun lang guys sa modify pointers. Next naman ang function parameter. Ang function parameter sa C++ ay ginagamit para makapasa ng impormasyon mula sa main function o iba pang bahagi ng program papunta sa isang function. Ang parameter ay parang pasahero o informasyon na ipinapasa natin sa function para gamitin o iproseso. Kapag gumagawa ka ng function, magde-declare ka ng parameter sa loob ng parenthesis para makapasa ng arguments kapag tinawag ang function. So, sa source code na to, gumagawa tayo ng function na tinatawag natin na my function. Then, ang void ay ibig sabihin wala tayong ibinabalik na value. Then, ang string fname naman ay tumatanggap ito ng isang argumento, isang string na tinatawag nating fname. Kapag tinawag natin ang function na ito, kailangan magbigay tayo ng isang string para sa fname. Then, dito naman sa count, nagpiprint tayo ng value ni fname tapos nilalagyan ng balansag. Halimbawa, fname equals Alfred. Then, ang output niyan is Alfred balansag. Then, tuloy-tuloy na yan sa pangalawa, which is yung Ranel balansag. Sa pangatlo naman is Bianca balansag. I-run natin tong code kung tama ba. Then, ito na. So, tama guys. So, yun lang about sa function parameter. Next naman, ang default parameter. Ang default parameter sa C++ ay isang parameter na may nakatakdang default value. Ibig sabihin nito guys, kapag hindi ka nagbigay ng argument sa function call, gagamitin ng function yung default value. Kapag meron kang optional na impormasyon sa function, halimbawa, hindi ka laging nagbibigay ng, for example, country, pwede mong lagyan ng default na Philippines. So, sa source code na to, gumawa tayo ng function na my function. Tumatanggap ito ng isang argumento na string. May default value si country na Philippines. So, ibig sabihin niyan guys, kung hindi tayo magpapasa ng argumento, automatic Philippines ang gagamitin. So, dito sa count, ipiprint ang value na country kung wala kang ibinigay sa function call, so, Philippines ang lalabas dyan. So, dito sa una, may function, may tinawag siya, which is yung USA. Then sa pangalawa is China. So ang output niyan sa pangalawa ay China. Then dito sa pangatlo, which is yung kaibahan, wala siyang tinawag. So ibig sabihin niyan guys, Philippines ang output nito kasi wala siyang tinawag, kaya default siya dito. Then dito sa pang-apat is Russia kasi meron siyang tinawag. So, yan lang guys. So, ibig sabihin nito sa default parameters, like, if i-fill in lang niya yung walang, tumawag.
Like for example, dito wala siyang tinawag. So, magfi-fill in siya dyan ng Philippines. Kasi, naglagay tayo dyan sa country equals Philippines. So, yan lang guys about sa default parameters. So, sa C++ guys, pwede kang magpasa ng higit sa isang parameter sa isang function. So, ang tawag dito ay multiple parameters. Isa ito sa mga dahilan kung bakit powerful ang functions dahil pwede silang tumanggap ng maraming input sabay-sabay. So, bakit ito mahalaga? Kasi kung marami kang data na kailangang ipasa sa isang function, halimbawa, pangalan at edad, mas organisado ito kaysa gumawa ng maraming magkahiwalay na functions. So, sa source code na to guys, gumawa tayo ng function na tumatanggap ng dalawang arguments, which is yung fname, pangalan ng tao, edad ng tao. So, dito sa count, ipiprint nito ang pangalan tapos yung balansag, tapos ang edad at yung pagkasunod years old. Halimbawa, kung ang fname ay Alfred at age equals 18, lalabas nito ay Alfred balansag dot 18 years old. So, irara natin kung tama. So, tama guys, Alfred balansag dot 18 years old. So, pinasa natin si Alfred at 18. So, ito ang output niya. Alfred balansag dot 18 years old. Then, dito naman sa Ranel is Ranel balansag dot 56 years old. Then, dito sa Bianca balansag dot 21 years old. Ito lang guys. So, nagdagdag lang tayo ng mga yung mga edad. So, ayun ang mga ilan sa mga topic sa C++ program at sana marami kayong natutunan sa videong ito. Thank you!